Ang DZXL 558 Tatak RMN. Ito ang nag-iisang pagbabalita sa radyo na tunay na napapakinggan ng Pilipino sa buong bansa, sa buong mundo. Kasama si Buddy Oberas. Live mula sa RMN News Center, Manila. Ito ang KBP Golden Dove Best News Program. RMN News Nationwide. Headlines. Ngayong tanghali sa RMN News Nationwide. COMELEC umaasa sa mas mataas na voters turnout sa overseas absentee voting. Mga dating opisyal na mga sequestered at surrendered corporations binigyan ng taning ng PCGG kaugnay ng mga sobrang sweldo at benepisyo. Binigyan na namin sila ng final demand. Kung hindi pa sila magbalik, mapepersahan po kaming magsampa ng kaso sa kanila sa tanggapan ng ombudsman. Archbishop Oscar Cruz nagbabala sa publiko sa pagsali sa mga nagsusulputang sekta. Ang nasabi ko lang, maingat po kayo, baka samahan yung sekta ay tayo lamang ng tao at tinayo ng ama, minam ng anak, wala po yan. Matatapos po yan. Administrasyong Aquino hinimok na lumikha ng mas maraming trabaho sa bansa. Balitang pagkalakalan, pagpapatupad ng pansamantalang pagbabawal sa paghuli ng galunggong pinag-aaralan ng BIFAR. At abroad, 15 sugatan sa pananagsak ng isang nagwalang estudyante sa Texas. Buong bansa, isang boses ng balita. RMN News Nationwide. Ang like ko ay makapag-aral at makapagtapos. Ang like ko, magkaroon ng marangal at maayos na trabaho. Pag ang edukasyon at trabaho ay nabigyan ng halaga, may ginhawa. Yan si JV Ejercito Estrada, ang like namin sa Senado. Ginhawa ng bayan, like ko yun! JV Ejercito Estrada for Senator! Yun! Political advertisement paid by JV para sa Bayan Movement Inc. 5 Reyes Street San Juan and paid for JV Ejercito Estrada 1 Ibunan Street San Juan. Mga swapang pinalihan, di yan pwede kay Enrile. Nagtatago ng pagkain, di yan pwede kay Enrile. Di na tayo malalaman, may Enrile tayo maasahan. Pagkaing mura at sapat, yan ang dapat. Jack Enrile sa Senado, number 12 sa balota. Oksa, kay Jack Enrile. Political advertisement paid for Jack Enrile, Macrima Building, 1666 Escuela Street, Guadalupe, Makati City. Paid by Pan Pacific Royal Basic Foods, 2111 Jaca Building, Chino Rosas Avenue, Makati City. Hahanap ng buhay kay Mrs. Villar. Hanep ang nagawa sa Kongreso. Hanep, nagbigay ng trabaho. Salamat, Mrs. Villar. Hanep, nakakaaral kami kay Mrs. Hanep buhay. May pagkain kami Kay Mrs. Hanep, hanep na ang buhay. kay Mrs. Villar. Mrs. Cynthia Villar for Senator. Political advertisement paid for and by Nationalista Party, 3rd floor Star Mall, CV Star Avenue, Las Piñas City. Escudero, pagbabago. Pantay na pagkakataon para sa bawat Pilipino. Ang pinanganak ng mahirap, hindi kailangang mamatay ng mahirap. Political advertisement paid for and by Cheese Escudero, Buhatan, Sorsogon City, Sorsogon. Magsaysay is my God. Kailangan ng tao sa Senado, disente at matulungin, mahusay na tao. Iboto si Ramon Magsaysay. Magsaysay, ibalik sa Senado. Numero 24 sa balota. Magsaysay is my guy. Magsaysay, mabuhay. Iboto si Ramon Magsaysay. Magsaysay, ibalik sa Senado. This political advertisement is paid for June Magsaysay Jr. Ikaw ba ay handa na sa misyong bumoto sa Mayo 13? Kilala mo na ba ang mga taong nangangako ngayon ng magandang pagbabago sa buhay, sa pamilya, sa mga anak at bayan mo? Alam mo na ba kung saan presinto ka boboto? Kasama bilang na ang mga araw. 33 days na lang eleksyon na. Ang politiko parang pelikula nga lang ba? Kailangang i-promote para kumita? Mission 2030, boboto ako! Sino-sino ang mga tatatakan mo sa balota? Iilang segundo lang yan.
kapalit ay ilang taong panunungkulan sa bayan o ilang taong pagsasamantala sa kapangyarihan. Por favor, iboto ang tamang tao. Tamang tao. Buong bansa, isang boses ng balita. RMN News Nationwide. Mabuhay Pilipinas, tanghali po ng Miyerkules ngayon, Abril 10, 2013. Ito ang numero 1 RMN News Nationwide. Ako si Buddy Obera. Ako naman si Wang de la Peña. Tayo po live na live sa DXMD 927 RMN General Santos, DXRS 981 RMN Surigao, DCLT 1188 RMN Lucena at sa DXBC 693 RMN Butuan. Live din tayo mga kasama international by www.rmnnews.com at WRMN New York, USA. RMN. Maasa po ang Commission on Elections o COMELEC tataas ang voters turnout ng overseas absentee voting ngayong taon. Partikular dito sa mga bansa may pinakamaraming Pinoy voters, bilang po dyan ang Hong Kong, Singapore at Saudi Arabia. Ayon kay COMELEC Chairman Sixto Brillantes, automated kasi ang magiging eleksyon sa mga nasabing bansa, samantala sa ibang lugar ay postal voting. Nabatid na noong 2010 elections, 153,000 lamang sa mahigit kalahating milyong botante ang bumoto. Karaniwang dahilan ng mga Pinoy abroad ang hindi sila maka-absent sa trabaho o masyadong malayo ang kanilang pinagtatrabahunan o tinitirahan sa may bahada ng Pilipinas. Kaya naman sinabi ni Brillantes na pag-aaralan nila ang online voting pero hindi na ito may hahabol at posibleng sa 2016 elections na lamang maipatupad. Ngayong taon halos ay 1 milyon ang umabot na registered voters. Sa ngayon ay handang-handa naman ang OAV sa Sabado, Abril 13 na magtatagal ay 1 buwan o hanggang Mayo 13, araw naman ang halalan sa Pilipinas. Binigyan na ng final demand ng Presidential Commission on Good Government ang mga dating namuno sa mga sequestered at surrendered corporations na nakatanggap ng excessive compensations o yung sobra-sobra bang sweldo at benepisyo. Kinaramihan sa mga ito ay mga kilalang Marcos at Arroyo cronies. Sa interview ng RMN kay PCGG Chair at FEU Dean Andres Bautista, ang final demand ay bunsod ng hindi pagtugon ng ilang mga dating opisyal na ibalik ang kanilang sobra-sobrang kinita habang nakaupo sa ilang mga sequestered corporations. Kayat namin silang ibalik yung mga excessive compensation. Meron nagbalik pero marami pa ang hindi nagbabalik. Kung kaya't binigyan na namin sila ng final demand, kung hindi pa sila magbalik, mapapersahan po kaming magsampa ng kaso sa kanila sa tanggapan ng ombudsman. Samantala, inasa naman na sa loob ng 2 linggo ay mailalabas na ng PCGG ang kanilang preliminary findings kaugnay sa umano'y offshore trust ni Ilocos Norte Congresswoman Governor Amy Marcos at 3 nitong mga anak. Ang umano'y bahagi ng nakaw na yaman ng mga Marcoses ay nakatago ngayon sa British Virgin Island base sa isinagawang pag-iimbestiga ng Philippine Center for Investigative Journalism. Bisa na yung aming preliminary inquiry. Meron po kaming binuo task force sa PCGG na tumitingin dito tuwing magkakaroon ng preliminary finding. Si PCGG Chair at FEU College of Law Dean Andres Bautista. Sa iba pang balita, kalayaan ng bawat tao o ang pagpasok o tumiwalag sa simbahang kanyang kinaaniban pero ito ay may kakibat na malaking responsibilidad sa Panginoon. Yan ang reaksyon ni Archbishop Emeritus Oscar Cruz sa balitang bumaba ng 37% ang mga debotong Katoliko. Sa interview ng RMN kay Cruz, ginagalang ng simbahang Katoliko ang kalayaan ng bawat tao sa pagpili po ng kanyang relihiyon. Pero ang babala ni Cruz, hindi lahat ng relihiyon ay nasa Biblia at gawaan ng Diyos. Kinaramihan umano sa mga nagsulpot ng relihiyon ngayon ay matatawag lamang na sekta o grupong gawa na ilang tao o pamilya. Igalang yung paniniwala at pananampalataya ng bawat isa sa atin. Freedom of religion. Kung gusto nilang kumalas, karapatan po nila yun. Ang masasabi ko lang, maingat po kayo. Baka samahan yung sect ay tayo lamang ng tao at tinayo ng ama, minano anak. Wala po yan. Matatapos po yan. Sa kabila ng balitang ito ay naniniwala pa rin si Cruz na matatag ang simbahan at ang paniniwala ng mga sagradong Katoliko. Hindi man tatagal ng 100 milyong taon ng simbahang Katoliko kung ito ay hindi tinatangkilik ng mga debotong mananampalataya. Pumasok ka, wala kang gagawin kundi pumalakpak, tsaka mag-aleluya, at tsaka tumalon, reglado ng lahat. Hindi po ganun sa simbahan. Si Archbishop Emeritus Oscar Cruz sa interview ng RMN. Samantala'y nanawagan ngayon si re-electionist Senator Alan Peter Cayetano sa Administrasyong Aquino na pagtuunan ng pansin ang paglikha ng mas maraming trabaho sa bansa.
Sa ang parawagan ng senador ay kasunod ng pagpunta nito sa Hong Kong para sa kanyang listening tour kung saan nakasalamuhan nito yung may 200 mga Pinoy domestic helpers sa Statue Square at inalam ang personal na mga problema nila patungkol sa trabaho at kita. Ayon kay Cayetano, karamihan sa mga Pinoy DH sa Hong Kong ay mas ninanais na manatili at magtrabaho sa bansa upang makapiling yung kanilang mga pamilya. Ngunit walaan niyang pagbibigyan ng mga ito kundi magtrabaho sa ibang bansa dahil na rin sa kawalan ng trabaho sa Pilipinas. Kaya man, naniniwala ang senador na dapat pang pagtuunan ng pansin ng gobyerno ang paglikha ng trabaho sa bansa, lalo na't patuloy ang pagganda ng ekonomiya. Hinimok din ni Cayetano lumahok din si Cayetano sa meeting de avance na inorganisa ng OFW Party List na migrante kung saan nalaman ito ang pagkadismaya ng mga OFW sa mga politiko na kilala lamang sila tuwing halalan. Ayon pa kay Cayetano, hindi nila masisi yung mga Pinoy workers sa abroad, ngunit siniguro nito na sincero ang kanyang adikay na tulungan sila. Noong Lunes ay personal na binisita nga ng senador ang konsulado ng Pilipinas sa Hong Kong upang pag-usapan ang mga hinaing ng mga Pinoy DH. Tungkol rito, patuloy ang apela ni Cayetano sa gobyerno na ibaba ang mga binabayaran ng mga OFWs, partikular na ho yung pagkuha ng permit sa pagtatrabaho sa ibang bansa. Mission 2013. Boboto ako. Balitang smuggling capital of Asia ang Pilipinas, maring kinontra ni Pinoy. Sama natin sa balita live, Deo de Guzman. RMN Report. Maring niyang kinontra ni Pangulong Ninoy Aquino ang balitang ang Pilipinas ay ang smuggling capital ng Asia. Ito ang reaksyon ng Pangulo sa kabila ng lumalaking issue ng smuggling ng langis at agricultural products sa bansa at pagbatikos ng ilang grupo kay Customs Commissioner Rufy Biazon. Ayon kay Pangulo Aquino, iisang tao lamang naman ang magsasabing smuggling capital ng Asia ang Pilipinas at hindi niya alam kung ano ang vested interest ng taong ito. Sinabi din ng Pangulo Aquino na maraming kaso na ng smuggling ang naisampa ng Bureau of Customs sa korte at hintay na lamang ang magiging resulta ng mga kasong ito. Hindi naman nakapagbigay ng reaksyon si Pangulo Aquino sa naging pahayag ni Customs Commissioner Rufy Biazon na handa siya magbitiw kung gugustuhin ng Pangulo. Kasama mo sa Palasyo ng Malacanang para sa DZXL 558, Deo de Guzman, RMN. Radyo mo, Nation mo. Ng Coast Guard posibleng ipadala sa Tubataha Reef para tumulong sa pag-aalis sa sumadsad na Chinese fishing vessel naman. Mariport ang kasama natin sa balita live si Angel Ronquillo. RMN Report. Pinag-aaralan na ngayon ng Philippine Coast Guard, Palawan na Commander Enrico Evangelista ang posibilidad ng pagpapadala ng isang malaking barko sa Tubataha Reef upang tumulong sa pagpapalutang ng fishing boat ng China. Ayon kay Lieutenant Commander Arman Baligon, tagapagsalita ng Philippine Coast Guard, aalisin din muna ang kargang fuel ng sumadsad na barko para gumaan at mapalutang ito. Sinabi naman ng Transportation and Communication Secretary June Abaya, pinag-aaralan na nilang paglalagay ng makabagong communication equipment sa radio station sa Tubataha upang higit na mag-epektibo ang pagbabantay sa tinagurang World Heritage Site. Nauna nang inihayag ng gobyerno ng Amerika ang kahanda nilang tumulong sa paglalagay ng makabagong radio station at lighthouse sa Tubataha Reef. Kasama mo sa lungsod ng Maynila, Angel Ronquillo, Tatak, RMN. Radyo mo, Nationwide. Ang Tubataha Reef ay pinababantayan ng 24 oras sa pamahalaan. Kasama natin sa balita live, Conde Bata. RMN Report. Pinababantayan ng mabuti ng mababang kapulungan ng Kongreso ang Tubataha Reef matapos na magkaroon muli ng insidente na pagsadsad ng isa namang Chinese fishing vessel. Inirekomenda ni Parañaque Representative Roy Logoles na bantayan ng 24 oras ang Tubataha Reef upang hindi na ito illegal na pasukin ng mga dayuhan. Pinalalagyan din ito ng mga regular na magbabantay ang Tubataha Reef para mapangalagaan ang World Heritage Site ng bansa. Aminado din si Goles na limitado lamang ang resources ng gobyerno kumpara sa laki at lawak ng Tubataha Reef, ngunit hindi umano dahilan ang mga kakulangan dahil responsibilidad ng pamahalaan na proteksyonan ng Tubataha Reef sa anumang paraan na makakaya nito. Kasama mo mula sa Kamara, Conde Bata, Tatak RMN. Radyo mo, Nationwide. Ang Election Peace Covenant isinasagawa ng PNP at militar. Kasama natin sa balita live, Rhea Mamogay. RMN Report. Sa layuning matiyak na magiging mapayapa at malinis ang halalan sa susunod na buwan, pangungunahan ngayong araw ng pulisya at militar ang Peace Covenant sa lalawigan ng Compostela Valley, partikular sa St. Therese Parish Church na Bunturan. Ayon kay Compostela
Police Provincial Director, Police Senior Superintendent Camilo Cascolan, inaasahan nila susuportahan ng mga kandidato, mga election watchdog at simbahan ang nasabing aktibidad sa ilalim ng kinakampanyang Secured and Fair Election o SAFE ng pambansang pulisya sa darating na Mayo. Kaugnay nito ipinaliwanag ni Cascolan na wala silang idinideklarang election watch list area sa nabanggit na lalawigan. Pero 3 bayan ang target ng kanilang pagbabantay dahil sa pagiging kilalang lugar ng operasyon ng pangungutong umano ng mga New People's Army. Kabilang dito ang bayan ng Mako, Mabinet, Maragusan. Hindi anya kasi maialis ng pulisya na gumawa ng pagkilos ang makakalilang grupo tulad ng ginawang panalambang umano sa isang Board of Election Inspector noong nakalipas na May 2010 eleksyon. Kasama mo sa Campo Crame, Rhea Mamogay, Tatak, RMN. Radyo mo nationwide. Si Lacson ay hindi interesadong maging Customs Chief. Sama natin sa Balita Live, Grace Mariano. RMN Report. Wala ngang interest sa Senator Panfilo Lacson na maging smuggling czar o kaya ay maging pinuno ng Bureau of Customs. Ang pahid ay ginawa ni Lacson sa gitna ng mga mungkahi na gawin na lamang siyang smuggling czar o kaya ay ipalit kay Customs Commissioner Rufi Biazon. Ayon kay Lacson, hindi siya interesado sa pwesto ni Biazon. Sa katunayan, noong nakaraang taon pa daw siya inalok na manguna sa kampanya laban sa smuggling pero tinanggihan niya ito. Para kay Lacson, sapat ang kakayahan ni Biazon sa pagtupad ng kanyang tungkulin kung saan kasama dito ang pagsawata sa smuggling na sanhi ng pagkawala ng halos 40 billion pesos nakita ng gobyerno. Inialok din umano sa kanya ni dating Pangulong Erap Estrada ang pagiging anti-smuggling czar pero hindi niya rin ito kinagat sa paniwalang mas magiging magulo at komplikado pa ang kampanya laban sa smuggling kung maglalaan ng bagong posisyon kontra dito. Kasama mo sa Senado, Grace Mariano, Tatak, RMN. Radyo mo nationwide. Mission 2013. Boboto ako. Maliban sa pagtulong sa mga maliliit na negosyante, sakop rin ng plataforma ng Team Pinoy Senatorial Bam Aquino ang benepisyo ng mga magsasaka. Yan ang nilinaw ni Bam Aquino kasabay ng kanyang pagbisita sa Bagao, Cagayan kung saan nakadaw pampalad niya ang grupo ng mga magsasaka doon. Sa pamagitan niya na maayos sa financing program ay hindi na mababaon sa utang ang mga magsasaka. Maliban dito ay bibigyan din niya ng pagsasanay ang mga ito para makahanap ng mga makabagong teknik kung paano mas lalong maging masagana ang kanilang aanihin. Kailangan din niya ay ang pagkaroon ng magandang kalsada na mas lalo pa magpapabilis sa transportasyon ng kanilang mga ani o produkto. Samantala, bilang isa sa pinakabatang kandidato sa pagkasenador, nakatutok din ang mga plataforma ni Bam Aquino sa mga kabataan, lalo ng pagbibigay ng trabaho sa mga ito. Salamat at nabisita ho ninyo yung kalagayan ho dun ho sa Cagayan, lalong-lalo na mga pangangailangan ng mga magsasaka. Paano ho ninyo din ho haharapin kalaunan, Ginong Bam Aquino, ang sitwasyon para iangat ang kalagayan ng ating mga magsasaka na karamihan ho dyan ay siguro ho ay nakadaumpalad ho ninyo sa pagbisita nyo doon? Opo, actually marami rin po tayo nakausap na mga tumutulong po sa mga magsasaka doon at alam niyo po, yung agenda po natin para matulungan yung mga maliliit na negosyante, yun rin po ang pwede po natin gawing agenda para sa mga magsasaka. Unang-una po sa financing. Kasi ganyan po, marami sa mga magsasaka po natin nakabaon na po sa utang. Talagang hindi pa nga po inaani. Nag-aani nakasanla na po. Kaya ano po yan, no, yung maayos na financing program, maayos na programa na magbibigay sa kanila ng mga farming inputs, mga pangangailangan po nila para mas maging productive yung kanilang lupain, yan po ay isang itutulak po natin yan. Pangalawa po, yung training upang mas maging productive po yung ating yung lupain po natin. No? Sa ibang bansa po, yung mga magsasaka, mas malaki ang kita. Dito po sa ating bayan, mas mahina ang kita dahil mas marami po silang napoproduce din po sa mga ibang bayan dahil yung makabagong pamamaraan at mga teknolohiya ginagamit na po nila. Sa atin po, medyo naging behind na po tayo. Kailangan po talaga ng tulong ng ating mga kababayan magsasaka. At pangatlo, yung tinatawag po nating access to market. No? Yung pinakamagandang ehemplo po dyan dun sa Bagao na binuntahan po namin. Talagang baku-baku po yung daan papunta po sa Bagao. Mabuti po't nakita nyo. Opo, sabi ko ng mga tao doon, Bam, 30-40 years na wata kaming nangangarap na magkadaan po dito dahil wala pong magandang daan dyan. Yung mga produkto nila, hirap na makapasok at makalabas mula sa Bagao. Isipin po natin, kung meron po tayong access o para
mismo sa merkado, yung mga produkto po ng mga magsasaka at maliliit na negosyante, talagang mas malalaki po yung kita at mas lalago ang kanilang mga negosyo. Kaya ito pong tatlong haligi po ng ating plataforma para sa mga nagnegosyo. Financing, training, access to market, yan pa rin po yung hinahanap ng napakaraming mga magsasaka po natin sa ating bayan. Isa ho kayo sa mga batang-batang kandidato sa pagkasenador. Ano naman ho ang pag-asang nag-aantay sa mga kabataan para sakaling palarin po kayo? Opo, alam niyo po yung programa po natin sa trabaho at negosyo, nakatuon rin po yan sa ating youth sector dahil yung pinakamalaking sektor po na unemployed ngayon ay mga kabataan. Kaya kapag naparami po natin ang dami ng trabaho sa ating bayan, ay sigurado po ako pati po yung mga kabataan po natin makikinabang po dyan. No? Kung tanongin po yung maraming kabataan, kung tanongin sila kung ano yung pangarap nila, ang sasabihin po nila ay gusto mo namin makapagtapos para makatulong sa ating pamilya. Yung problema ko ngayon, nakakapagtapos nga, hindi naman nakakatulong kasi wala pong mga trabaho nandyan. Kaya ito pong employment o yung trabaho po na haligi, doon po sa trabaho, yung haligi po natin yan sa ating plataforma, talagang ano po yan po yung handog po natin sa youth sector. At syempre po, no, bilang isang dating chairman ng National Youth Commission, naaral rin po natin yung mga iba't ibang youth issues, no? Mula po sa edukasyon, papunta po sa kalusugan, papunta po sa drug addiction, mahaba-haba rin po yung karanasan natin dyan. At syempre po, sisikapin po natin maging representante ng sektor kung umabot po tayo sa Senado. Si Team Pinoy Senatorial Bam Aquino sa interview ng RMN. Mission 2013. Boboto ako. Ang alkalde ho sa Agusan sinuspende ng 6 na buwan ng ombudsman. Alamin bakit? Kasama natin sa balita. Live, Romel Banges ng RMN Butuan. RMN Report. Pinawa ng 6 na buwan na suspension ng ombudsman ang kasalukuyang mayor ng Tubay, Agusan del Norte dahil sa kasong misconduct at grave abuse of authority. Ang nasabing suspension ay pinalabas ng ombudsman batay na rin sa isang pang kaso ng isang residente laban sa kasalukuyang alkalde. Ang reklamo ay nagugat sa isang demolition order na ipinapalabas ng alkalde sa isang lugar na walang kasalukuyang court order. Damay rin sa kaso at napatawan rin ng 6-month suspension ang municipal engineer ng Tubay, Agusan del Norte na siyang tumutupad sa demolition order na ipinapalabas ni Mayor Tumaning. Si Mayor Tumaning ay kaalyado ng mga amante na may hawak ngayon ng Agusan del Norte at Butuan City. Kasama mo sa RMN Butuan, Ramil Banggis, Tatak, RMN. Radyo mo, nationwide. Buong bansa sa boses ng balita. RMN News Nationwide. Pinagpapaliwanag sa lupo ng linggo ito ng DTI ang mga cement manufacturer sa bansa dahil sa questionable yung pagtaas ng presyo ng kanilang mga produkto. Sa talaan ng DTI, lumalabas na nadagdagan ng 10 piso hanggang 20 piso ang dating 210 pisong presyo ng isang sako ng semento. Sa interview ng RMN kay DTI USEC Sinaida Maglaya, inaantay na lamang nila ang sagot ng mga cement manufacturer bago anumang mahakbang. Ayon sa DTI, walang dahilan para magkaroon ng cement price hike dahil hindi nalulugi naman ang mga manufacturer sa dami po ng mga infrastructure project sa bansa at wala rin nagkukulang ng supply ng semento. Sa dami ho ng infrastructure projects natin at mga naggagawa ng mga bahay, may epekto ho ito siyempre sa cost. Pinapapaliwanag po ating kalihim, ang mga cement manufacturers talagang ganun ba kalaki o kataas ang dapat na maging increase ng presyo ng semento. Dahil ang sinasabi po nila, coal daw po ang naging dahilan kung bakit tinaas nila ang presyo nito. Bukod sa mga cement manufacturers, binabantayan din ngayon ng DTI mga hog raisers dahil sa mga reklamong tumataas naman ang presyo ng mga karne ng baboy sa mga pamilihang bayan. Ayon kay Maglaya, mula sa 170 kada kilo, pumalo sa 200 o sa 190 ang kilo ng karne ng baboy. Taliwaso sa mga sinasabi na mga hog raisers na may sapat silang supply ng karne at mababa ang farm gate price. Sabi nga po ng mga hog raisers, unang-una, sapat ang supply natin. Pangalawa, mababa ang farm gate price. So, saan ang gagaling yung pagtataas na ito, no? Kung hindi naman nang gagaling sa farm yung pagtaas ng presyo per kilo ng baboy at hindi bumababa ang presyo ng retail, abay may kumikita dito sa in-between, ano? Bukod sa DTI, nakalarma na rin ang Department of Agriculture sa balitang ito. Pinagpapaliwanag ho, samantala ay nagbabalaho ngayon ang Department of Health sa publiko hinggil sa paggamit ng mga electronic cigarettes. Dahil posibleng
May masamang epekto ho yan sa kalusugan. Sa interview ng RMN kay Dr. Ivan Escartin ng National Center for Health Promotion ng DOH, may mga pag-aaral na isinagawa sa e-cigarettes na lumalabas na may mga nicotine pa rin itong sangkap. Kaya naman, hindi pa rin anya na ibababa o naibaba ang e-cigarettes sa ordinaryong sigarilyo na may o naiba ang e-cigarettes na yan kumpara ho sa ordinaryong sigarilyo na may nicotine. May mga lumalabas din kasi na may mga e-cigarette na may nicotine din siya kaya lang vapor siya. Kaya ibig sabihin pag nicotine pa rin siya, di bali may addicting property siya. Kung nicotine pa rin siya, di nakakataas pa rin siya ng blood pressure. Marami pa siyang mga effect na ganun. Ngayon kung malapit pa siya sa parang component ng nicotine at saka other components ng cigarette, ang lalabas siya na pwede pa yung mga carcinogens na others na nandun sa cigarette, pwede pang ganun na mangyayari sa e-cigarette. Dahil dito ay inaayos na anya ng Food and Drug Administration ang rules and regulations sa paggamit ng mga electronic cigarettes. Nangangamba rin ng DOH na ang paggamit ng mga e-cigarettes ay maaari rin maging impluensya sa mga kabataan upang manigarilyo. Kaya yun din niya yung isa na inaayos dahil sa parang sinasabi nila na ganun. Pero kung tutuusin, di ba may vapor din na lumalabas. So, ibig sabihin hindi lang na nakaka-apekto yan ng kung sino naninigarilyo, kundi yung pati yung katabi ng tao na naninigarilyo. Sa second-hand smoke. So, mas nakakatakot siya dahil sa ngayon parang ang punto ng naninigarilyo na gumagamit ng e-cigarette ay kahit saan daw pwede. So, nabatid na hindi ho iniendorso ng WHO o World Health Organization ang paggamit ng e-cigarette at ban pa rin ito sa mahigit 6 na bansa. Agad na naaksyonan mga kasama ng DCXL 558 RMN ang nilapit ng reklamo ng isang retiradong kawani ng gobyerno sa Parañaque City. Si Mang Rudy Sabaliero ay lumapit sa DCXL dahil sa problema niya sa retirement claim sa GSIS. Ayon sa 65 anyos na si Ginoong Sabaliero, halos 7 buwan na ang nakalilipas na mag-file ito ng claim sa GSIS marang mag-mandatory age retirement noong August 16, 2012. Ngunit hanggang ngayon, wala pa rin tugon ang nasabing kumpanya sa kanyang benepisyo. Batay po sa patakaran ng GSIS, 6 na pong araw lamang hintayin para maprobahan ang isang claim ng mga retiradong kawani ng gobyerno. Ngunit, halos 7 buwan na wala pa rin sagot sa kanya kahit nagpasaklolo na siya sa DCXL. Tungkol po sana ako sa retirement claim ko sa GSIS. Hanggang ngayon po, wala pa magsi 7 months na Kailan po kayo nag-file ng retirement claim, sir? Ngayon po, September 28, 2012 sa GSIS. Request ko sa sa President Vergara tungkol sa GSIS ko. Opo. Hanggang ngayon, pabalik-balik na lang po ako sa tawag dito sa call center, punta sa GSIS building. Wala na akong magawa kaya lumapit ako sa inyo. Sa pamamagitan ng DCXL, nakausap ni Mang Sabaliero si GSIS Corporate Communications Office Head Irene Tayag para malinaw ang nasabing problema. Ayon kay Tayag, butas-butas ang pagbabayad ng opisina ni Mang Sabaliero sa kanyang premium contribution dahilan para mantala ang pagpapalabas ng kanyang retirement benefits. Sa ngayon na ipag-ugnayan na sila sa Parañaque City Hall para maayos ang nasabing problema kung saan nangako itong marirelease na ang kanyang claim anumang araw ngayong linggo. Kasi may mga butas-butas po kasi dun sa premium payments nyo. So, ang ginawa po natin, para naman mas matuwa kayo dun sa proceeds at mas tama yung matanggap nyo, accurate po yung amount, ginagawa po natin paraan para makita kung nasan ho yung mga binayad nyo, katulad ng nabanggit ko na kanina. Pasensya na po kayo, sir. Within the week po, tatawagan po namin kayo para makuha nyo. Kasabay niya nanawagan si Tayag sa mga kawayan ng gobyerno na malapit na magretiro na humingi ng statement of loan account sa kanilang tanggapan upang malaman po kung meron silang problema sa kanilang kontribusyon para agad na maayos upang agad na makuha na nararapat nilang benepisyo. Sa mga prospective retirees, yung mga 59-year-old and above, na kung kayo ay magre-retire, siguruhin po ninyong maayos na po ang inyong record. Tignan po ninyo, hindi po kayo ng statement of loan account sa GSIS o kaya naman po, makipag-ugnayan po kayo dito sa amin para mapasama ho kayo dun sa mga mag-pre-retirement seminar. Sa pre-retirement seminar ho na yun, binibigyan po namin ng lahat ng informasyon ang mga retirees tungkol sa kanilang mga account. Para po pag nag-retire po kayo, kumpleto po yung benefits na matatanggap ninyo. Agad naman nagpasalamat si Ginoong Rudy Sabaliero sa aksyon sa kanyang problema.
RMN News Negosyo. Pinag-aaralan ng mga kasama ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BIFAR ang pagpapatupad ng seasonal closure o pansamantalang pagbabawal sa panghuhuli po ng galunggong. Ang planong yan ang kagawaran ay matapos ipagbawal sa panghuhuli ng isdang tamba na kalimitan ginagawang sardinas. Bagamat marami pa namang nahuhuling galunggong, nais ng BIFAR na maparami pa ang populasyon nito para may baba ang presyo sa merkado. Ayon kay Director Asis Perez, magsasagawa sila ng siyentipikong pag-aaral para matukoy kung saan lugar at gaano katagal maaari pagbawal ang panghuhuli ng GG. Sa kasalukuyan ng presyo ng galunggong sa Peaceport sa Bicol ay 30 pesos kada kilong presyo, habang 100 hanggang 1.20 na sa mga palengke sa Kamaynilaan. RMN News Abroad. Meron pong 15 na italang sugatan sa Amerika matapos na walang habas na pinagsasaksako ng isang estudyante sa loob ng campus ng Lone Star College sa Texas. Sa inisyal na ulat, pawang nagdamo ng sugat sa ulo at leg ang mga biktima. Agad namang nadakip ng mga otoridad ang 21 anyos na suspect na hindi pa muna pinangalanan. Dahil sa insidente, pansamantalang isinara ang paaralan kasunod ng nangyari. Live tayo mga kasama mula po sa RMN News Center, Makati City, Metro Manila, Philippines. Inyong narinig muli ang numero 1 RMN News Nationwide ngayong Miyerkules ng tanghali, Abril 10, 2013. Sa mga taga Cebu, susunod na diyan si kasamang Ken Galinea sa RMN News Diretso Balitang Cebu sa numero 1 DYHP 612. Panoorin po ang aming pagbabalita ngayong alas 12 ng tanghali. Sa YouTube ho yan, i-type lamang ang RMN News Nationwide. Kasama nyo sa serbisyo publiko ako si Buddy Oberas at Weng de la Peña. Dito pa rin mga kasama sa tahanan na may pinakamaraming number 1 sa 2013. Pinakamaraming himpilan sa 2013, RMN, radyo mo nationwide. 60 years ng maasahang public service nationwide. Pinakamalaking mga balita, abot sa bawat Pilipino, saan man sa bansa. RMN News Nationwide. At alas 12:32 na. DZXL 55